Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangang nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong... Parang di naman ako naniniwala ng ganun. Siyempre, alam na, sa akin mga kakli, siyempre, papayagan ka magsalita doon o hahayaan ka nando doon kasi alam na nila kung saan ka gagawi. Okay, so, ang topic natin kasi ganito, mga kakli. Anyway, nakita ko lang to kanina natin, di ba? Ikapita natin, ano ba ito? Anong kababalaghan ito? Anyway, so, pakinggan natin kasi siyempre, ano ba, saan ba nagsimula ito? Kasi, dito natin muna sa simula. Ano ba yung nire-request nitong Attorney Vic Rodriguez? Well, anyway, si Attorney Vic Rodriguez, kilala nyo naman, dati itong Executive Secretary. Sa campaign pala, makikita nyo na yung mukha ni Attorney Vic Rodriguez. Para siyang naging spokesperson at that time. No, nung nangangampanya pa lang, itong si PBBM. Yan, lagi makikita mo. Ang mukha niya, pag may mga issues, siya yung sumasagot. Okay? And at the same time, lumalabas din na siya yung lawyer ni PBBM. Nung hindi pa siya hindi pa siya presidente. Okay? So, pakinggan natin. Kasi, ito si Atty. Rodriguez, mga clear, may naging issue to tungkol sa importation. Diba? Parang, basta parang nangunguna siya na parang may pinirma when in fact hindi daw pirma yon ni Pangulong Duterte, ni PBBM. Tapos may naging issue pa sa kanya na di umano to mga clear. Wala naman tayo dito. Wala tayong personal knowledge. But ito yung ibinabato na yung mga appointment, yung mga position, at that time, syempre, bumubuo pa lang si PBBM ng kanya, miyembro ng kabinete niya, ng gabinete niya. May nabalita na for sale. Courtesy of Attorney Vic Rodriguez. Yun lang yung bulong-bulungan. Okay? So, after those so many issues na mga ganyan, bigla na siya nag-resign. Diba? It's either nag-resign ba siya voluntaryo because of his health or pinag-resign siya. Okay? So, ayan. So, in other words, nawala na siya sa poder ni PBBM. Okay? Now, so tingnan natin, Kasi after this, tumahimik si Atty. Vic Rodriguez, tapos kamukat-mukat mo, nandun na siya sa panig ng mga Duterte. Okay? So, pakinggan natin muna ito, mga kaklir, Because I'll be honest, you attended the rally in Taguig City. Bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangang nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong... Parang di naman ako naniniwala ng ganun. Siyempre, alam na, sa akin mga kakli, siyempre, papayagan ka magsalita doon o hahayaan ka nando doon kasi alam na nila kung saan ka gagawi. Diba? Yun lang yung sa akin. Para pupunta ka sa partido na ito o pupunta ka sa grupo na to, hindi ka kasama sa umpukan, usapan. Parang hindi ako naniniwala doon, mga kakli. Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa yung programa, kahit na magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan . And I feel guilty. Okay, so, ang binabanggit niya dito tungkol doon sa issue ng bangag. Diba? Nandun siya. Hindi naman daw niya alam kung ano sasabihin ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, which I think, for me, hindi ako naniniwala. Diba? Hindi nga natin alam kung sino nga ba yung sasabing ahas. Diba? So, hindi natin alam. Siyempre, ikaw ang pinakamalapit kay PBBM.
'Di ba? Lalo na nung ikaw ay lumabas na sa porder nila. So, at kumabila ka, na-expect ba natin na kung ano yung mga nangyari sa loob ng palasyo, hindi mo i-snitch? 'Di ba? Kung ano yung magiging kasiraan, 'di ba? Kung ano mang kasiraan 'yan, syempre, ibubulgar mo sa kabilang partido. Yun yung tingin ko, 'di ba? Yun yung tingin ko kasi nasa kabila ka na eh. Masama siguro yung loob mo, 'di ba? Maaaring masama yung loob mo kaya PBBM o sa pamilya niya, sa grupo nila. So parang hindi naman nakakapani-paniwala, no? But anyway, syempre, mas maganda kung masasagot niya. Diba? Parang hindi ka panipaniwala na hindi mo alam yung magiging topic 2. Diba? Sabi nga niya, nandoon pa lang siya, naging issue na to. Kasi kaya nga siya yung kasama mga kaklir eh. Nung nagpunta sa St. Luke's para magpa-drug test itong si PBBM. Kasi pinariringgan na at the time, kumakandidato pa lang or kakandidato pa lang, na weak leader, nagko-coke. Diba? Kaya tuloy, nagpa-drug test. Marami nagpa-drug test, di ba? Nagpa-drug test si BBM at siya pa yung naglahad ng result. Si Atty. Vic Rodriguez, negative. Ha? St. Luke's yun. At tinalakay yun, matatandaan nyo mga kaklit, tinalakay yun sa Senado nung pinalabas nila si Jonathan Morales. Ano sabi ng taga St. Luke's? Sabi niya, parang nakakataka naman ito, parang ang bilis-bilis na kuha yung results. Di ba? So sabi naman ng St. Luke's, base sa kanilang pag-aaral, talagang pwedeng mabilisan ang pagkuha ng results. So wala naman sila, imagine nyo pinatawag pa yung taga St. Luke's para lang malaman kung ano yung, no? Kung paano nilang kinuha at para makumpirma yung results, no? Na ibigay ng St. Luke's. Okay, so tuloy tayo. Guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung... Oh, hindi mo sinagot yung tanong eh. Di ba? Mga clear sa totoo lang. Di ba? Yung tanong dito, okay, nga natin. Yung tanong dito, bakit hindi ba totoo yun? Kasi siya nga yung nagpakita ng negative results. Ang sabi ni Colt, babasa ulit. Colt 45, feeling ko kaya maaga natanggal yan, siya yung unang umabuso, nagdesisyon siya nang di nagpapaalam sa boss niya. Oo nga, di ba? Yun nga yung naging issue dun. And maliban nga dyan mga kli, yung tungkol sa appointment na for sale, di umano. Okay? But anyway, yan di ba? Ang tanong dito is, hindi ba yung totoo? Ikaw nga nagpamudmud, ikaw nagpakita eh. Sinagot niya ba? Di ba hindi? Ang sabi niya, kaya nga, yan sige, tuloy tayo di ba? Bakit hindi ba totoo yun? Ulitin natin. Totoo yun? drug result and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, di ba? sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para Bakit? Ibig mo sabihin, at the time na pinamudmud mo yan, pinakita mo, nagsisinungaling ka ba? Nag-testify na yung St. Luke's. Nagbigay na ng, sila mismo yung nagpatunay na kinuha na nila talaga. Nag-undergo ng drug test is si PBBM. Well, yun lang naman ang sinasabi. Pero dito, tignan nyo kung paano sagutin ni Atty. Vic Rodriguez yung tanong. May kasamang intriga. Ang tanong, hindi ba totoo yun? Pwede mo naman sabihin, oo, totoo. Pwede mo naman sabihin, hindi totoo. Gawa-gawa lang yun. Yes or no lang naman yung tanong eh. Answerable by yes or no. Pero bakit pinaikot mo pa? To create intrigue. Diba? Kaya nga mas gusto ko na gumawa na siya magpa-examine siya parang open to the public ng hair follicle test. What's the point? Ang tanong lang naman sa'yo ni Miss Karen Davila, totoo ba yung result? Ba't di mo sinagot? Kung totoo o hindi. Pwede mo naman sabihin totoo yung result. At saka ka mag-explain kung anong gusto mo idagdag. Pero never niya sinagot in the affirmative na totoo yung result, na negative yung nagnegatibo ang si PBBM. Diba?
matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aasok. Eh, ano yung ginawa nyo? Di ba? Can you see the how the intrigue is now being created by this man? Di ba? Wala siyang ebidensya, mga kakli. Ito na naman sa atin, Wala siyang ebidensya pinapakita, but you're creating an intrigue. Because unless you can say categorically, yes, he's using. I was there. Every now and then, I can see him using. Diba? Using illegal substance. Diba? Yun ang sabihin mo. Abogado ka eh. Yes or no lang yan. Lagi kang kasama. Nakita mo ba o hindi? So, ang sagot niya, di ba mga ka-clear? Ang lumalabas, wala siyang alam. But, he wants to create an intrigue para yung tao mag-isip, ay, ayaw niyang mag-test. Siguro totoo. Ha? Tapos yung sasagutin mo once and for all para matapos when in fact you test kung gumagamit siya in your presence. Diba? Sabi ni June Lasebas, at si Attorney Vic, HR yan, pasok ng mga tao. Na para bang siya ang magtatatag ng gabinete. At the time. Di ba? Masyadong so on that time, parang naghari-harian agad. Diba? 50 million para sa mga appointment na yun kay, kay Attorney Vic. Sabi nga yun nga daw yung kwento. Ha? Hindi, 200 million pa nga yung sabi. Pero sobrang naman yata laki yun. Basta million. Ano lang naman yun? Chika lang yun, mga ka-clear. Chika lang yun. Ano lang yun, parang kumalat. Kung totoo yun o hindi, ayaw natin mag-create na intrigue. Pero kasi yun lang yung nadinig or napabalita. Okay? 2022 si Vic Rodriguez pa ang nagpakita ng drug test. Yes, totoo, Lito de Torres. From St. Yun, hindi niya sinagot. Actually, yun yung point eh. Totoo ba yun? Hindi niya sinagot. Pero yung pong mga taga St. Luke's nag-testify nung nandun si Jonathan Morales, sinabi nila na totoo ang kinuhanan nila at totoo po yung result na yun na nakuha nila kasi sa gamit nila na kit or whatever kung ano yun, kaya po na mabilis na makuha. Okay? So, yun po yung paliwanag ng St. Luke's. Tuloy tayo. Ako sa kanya. Ito negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Di ba hinahamon niya? Sabi nga natin, ikaw yung may kakilala dyan eh. Ikaw yung una nakakita dyan eh. Sabihin mo, kung nakita mo, di ba? Ito naman, mga kaklita tayo G's, di ba? Ito naman, kung totoo naman up to now, ay dapat natin malaman, di ba? Di ba, Maria Nanale? Dapat alam natin. Pero kung wala ka namang alam, sabihin mo. Don't create an intrigue. Di ba? Gumagawa ka ng intrigue. Huwag ganun, di ba? Patunayan mo siya Kalsaki, di ba? Patunayan mo. Sa atin dapat may patunay, di ba? So ito, yun ang hamon niya. Yun ang hamon niya. Kailan lang naman to? 2025 lang naman to na ito sa halalan, di ba? Invited siya ni Karen Davila. So may hamon, di ba? So, ito naman ang sagot ni PBBM. Okay? Let's see. Nakakagulat nga eh. Sagot ni PBBM eh. Nagtaray na siya dito, mga kalin. Nagtaray na talaga siya dito. Okay, tuloy. Senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say this, Mr. President. No. No. Why should I do that? That's what is saying public trust, public office, public has nothing to do with the falling of trust, please. Yan. Kung ano man trabaho niya, public trust, accountability, di ba? It has nothing to do with the hair follicle test. Di ba?
lagi kasi yun, sa atin ng mga kakli, di ba? Lagi itong ibinabato sa kanya. Di ba?